Maagang gumigising si Ellie Sandoval. Hindi dahil masipag lang siya, kundi dahil kapag nahuli siya sa palengke, mas mauuna ang ibang kargador sa pila at mas konti ang kikitain niya. Alas 4 pa lang ng umaga, tumutunog na ang lumang alarm sa tabi ng banig niya. Sa kisame, may bitak na parang lumalapad tuwing tag-ulan. Sa tabi ng pinto, nakasabit ang kapote niyang manipis at sa sahig, nakahanay ang tsinelas na mapudpud na ang dulo. Sa kusina, naroon na si Nanay Lourdes, nakaupo sa maliit na bangkito, hawak ang mug ng kapeng barako. Hindi siya tumitingin, hindi niya kailangang magsalita para maramdaman ni Ellie ang bigat sa loob. Lalo na nitong mga nakaraang linggo, pagkatapos magkasunod-sunod ang sakit ni Tatay Nestor. Una, mataas na presyon, sumunod pagkahilo, tapos biglang panghihina na hindi na bumalik sa dati. "Ma, aalis na ako." Mahina ang boses ni Ellie habang hinahaplos ang strap ng lumang backpack niya. Taming sagot ni Lourdes, parang may iniisip na hindi masabi. Nakita ni Ellie ang kahon ng gamot sa mesa. Halos ubos na naman. May papel sa gilid, listahan ng mga kailangang bilhin sa butika, maintenance, pampababa ng kolesterol, at kung ano-ano pang hindi kayang banggitin ng ordinaryong bulsa. Lumabas si Ellie, dala ang malamig na hangin ng madaling araw. Sa kanto, umaandar na ang mga tricycle, umiilaw ang mga tindahan ng isda, at sa palengke, nagsisigawan na ang mga tinderang nag-aayos ng paninda. "Ellie!" tawag ni Aling Dory, tindera ng bigas, habang inaayos ang sako. "Nandiyan ka na naman. Mag-ingat ka ha, mukhang hindi natutulog." Ngumiti si Ellie kahit pagod ang mata. "Opo, Aling Dory. Kailangan lang, may babayaran pa." "Tsk! Sabi ko na nga ba? Yung dalawang kuya mo, asan? Ang lalaki-laki ni hindi ko makita rito." Hindi sumagot si Ellie. Marunong siyang umiwas sa usapang alam niyang magpapabigat lang. Ang kuya niyang si Gaston at Marvin, parehong mayabang sa barangay. Laging may kwento tungkol sa negosyo. Pero ang totoo, kung minsan ay sa sugal na pupunta ang kinikita, kung minsan ay sa porma. Kapag may handaan, sila ang unang nagyayabang. Kapag may problema, sila ang unang nawawala. Sa gilid ng palengke, naroon si Mang Teban, matandang karpentero na may dalang kahoy na pira-piraso, parang laging may tinatapalan o inaayos sa buhay. "O Ellie," sabi ni Mang Teban, binabalanse ang tablang kahoy sa balikat. "Kumusta si Nestor?" Napatigil si Ellie. Ang pagbanggit ng pangalan ng tatay niya parang kutsilyong dumadaan sa dibdib. "Mahina pa rin po, Mang Teban. Kahapon hirap huminga. Sinabi ni Doc, bantayan daw." Tumanggo si Mang Teban. "Huwag mong papabayaan, pero huwag mo ring uubusin ang sarili mo. May mga bagay na kahit anong kayod mo, hindi mo mapipilit." Gusto sanang sumagot si Ellie pero naputol ang usapan nang may sumigaw sa kabilang linya ng kargador. "Sandoval, dito, may gulay." Dumaan ang oras sa pagbubuhat. Kahit nanginginig na ang braso niya, pinipilit niya. Kapag tumigil siya, titigil din ang mundo nilang nakasalalay sa kita niya. Pagsapit ng tanghali, umuwi siyang sandali para magbigay ng konting pera kay nanay. Saka muli siyang lumabas para mag-deliver ng mga gulay sa mga karinderya gamit ng lumang bisikleta. Sa bawat pedal dumadagdag ang pagod, ngunit mas mabigat ang iniisip niya. Paano kung bukas, wala na si tatay? Hindi nagtagal, dumating ang gabing hindi niya inaasahan o baka matagal niyang kinakatakutan. Nasa bahay si Ellie nang narinig niyang biglang sigaw ni Nanay Lourdes mula sa kwarto. "Ellie, dali! Tatay mo!" Tumakbo si Ellie halos madulas sa sahig. Si Tatay Nestor, nakahiga, nangingitim ang labi, pawis na pawis ang noo, at ang mata parang naghahanap ng hangin. Sa tabi ng kama, hawak ni Lourdes ang kamay ng asawa, takot na takot. "Tay! Tay! Naririnig mo ko?" Nanginginig ang boses ni Ellie. Sumubok magsalita si Nestor pero parang hangin lang. Umangat ang isang kamay niya, hinaplos ang pising ni Ellie, mahinang haplos pero ramdam ang bigat ng paalam. Dumating ang barangay health worker na si Myrna Alcantara, kasama ang isang tanod. "Kailangan na to sa ospital," sigaw ni Myrna habang nag-aayos ng improvised oxygen. Wala nang tanong, binasag ni Ellie ang natitirang barya sa alkansiya. Kinuhang lumang cellphone niya na halos sira na ang screen
at binenta agad sa kapitbahay nilang si Rafi Umandap. "Bro, last na to," sabi ni Ellie, halos lumuluhod. "Kahit magkano, kailangan lang namin ngayon." Tinignan ni Rafi ang cellphone. "Basag na to, Ellie. Pero, sige, bigyan kita. Kailangan mo, di ba?" Tumanggo si Ellie. Hindi niya alam kung maiiyak siya sa hiya o sa pasasalamat. Sa ospital, dumating din sina Gaston at Marvin. Pero huli, ang una nilang tanong ay hindi, "Kumusta si tatay?" kundi, "Magkano na nagastos?" Sabat ni Gaston, nakakunot ang noo. "Ano nangyari? Sino kasama?" Dagdag ni Marvin, pero ang mata palipat-lipat, parang hinahanap kung sino ang masisisi. Napatingin si Lourdes sa mga anak. "Nandun ang tatay nyo. Pumasok kayo. Huwag kayong..." Hindi na natapos ang salita. Sa loob ng ER, lumabas ang doktor na si Dr. Palangka. May dalang papel at seryosong mukha. "Pasensya na po," sabi ng doktor, diretso ang tingin. "Ginawa po namin ang lahat." Parang nawala ang tunog sa paligid. Ang ilaw ng ospital, ang ingay ng gulong ng stretcher, ang mga yapak ng nurse, lahat biglang lumayo. Ang narinig lang ni Ellie ay ang sarili niyang tibok ng puso na parang humihinto at umandar ulit. Hindi pwede," bulong ni Ellie, lumuluhod ng hindi sinasadya. "Tay!" Si Lourdes, napahawak sa dibdib, napaupo sa bangko at sumabog ang iyak na matagal nang kinikimkim. Sina Gaston at Marvin tahimik. Hindi tahimik dahil nasaktan, kundi dahil nabigla sa responsibilidad na biglang bumagsak sa kanila. Sa burol, sumikip ang bahay. Dumating ang mga kamag-anak na bihira namang sumilip noon. Dumating si Cap Season, may dalang sobre, at si Sister Amalia mula sa parokya, tahimik na nagdasal sa tabi ni Lourdes. Si Ellie halos hindi matulog. Siya ang nag-aasikaso ng kape, ng upuan, ng tubig. Siya rin ang nakikinig sa mga bulungan. Ay, kawawa naman si Lourdes. Yung dalawang panganay, maangas pa rin. Si Ellie, mabait yan pero parang laging nasa likod. Isang gabi sa burol, lumapit si Cap Season kay Ellie. "Anak," mahinahon niyang sabi. "May bilin si Nestor. Bago siya pumanaw, may ipinasabi siya sa akin. Huwag kang matakot sa maliit na bagay. Minsan, doon nakatago ang lakas." Napatitig si Ellie. "Ano pong ibig sabihin nun, Cap?" Umiling si Cap Season. "Darating din. Basta mag-iingat ka sa tao, lalo na sa sariling dugo." Dumaan ang mga araw. Pagsapit ng ikasayam na gabi, matapos ang huling dasal, dumating ang sandaling kinataktakutan ni Ellie. Ang usapang pamana. Nagtipon sila sa sala. Si Lourdes halatang pagod, nakapulupot ang shawl kahit mainit. Si Gaston nakasandal sa pader, parang atat matapos. Si Marvin nakaupo ng tuwid, may hawak na ballpen, parang may plano. "Maghati-hati na tayo," sabi ni Gaston, malakas ang boses para marinig ng mga kapitbahay. "Hindi na tayo pwedeng magtagal, may buhay pa tayo pagkatapos nito." Sumabat si Lourdes, halos bulong. "Ang tatay nyo, may iniwan. Hindi man malaki pero..." "Ma, wag na drama," putol ni Marvin, malamig ang tono. "Sabiling mo na lang alin sa amin mapupunta ang alin." Huminga ng malalim si Lourdes. "Yung lupa sa likod, kay Gaston. Yung multicab, kay Marvin. Kasi kayo ang may alam sa negosyo." Naramdaman ni Ellie ang bigat sa lalamunan. Hindi siya nagsalita. Nasanay na siyang wala sa listahan ng may alam. Tumingin si Lourdes kay Ellie. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang mata nila. May lungkot, may guilt, at may takot. "Ellie," sabi ni Lourdes, nanginginig ang hamay habang may inaabot. Ito na lang ang sayo." Isang lumang bayong. Kupal, may tahi sa gilid, parang ilang beses nang linapat-lapat na. Amoy bodega at lumang kahoy. Walang kahit anong palamuti, walang halaga sa mata ng karamihan. Napatawa si Gaston, malakas, halos bastos. "Bayong? Yan na yun? Yan ang pamana sa'yo?" Sumunod ang tawa ni Marvin, mas pino pero mas masakit. "Akala ko naman lang kahit relo o papel. Bayong?
Pang-ani? May pumasok pang mga kaibigan nilang sina Bren Laksa at Tomo Recalde. Nakisilip at nakitawa. Parang palabas ang nangyayari. Uy, Ellie! Shout ni Bren. Ayos yan na. May pambili ka na ng kamote, may lagayan ka pa. Nakita ni Ellie ang sarili niyang kamay na humahawak sa bayong. Hindi niya alam kung dapat niyang ilapag o iyakapin. Ang bayong, parang simbolo ng buong buhay niya. Laging maliit sa mata ng iba, laging kinukutya, laging pangalawa. Tahimik siya, pero sa loob may dumadagundong na tanong. Bakit ito ang iniwan ni tatay? Tumayo si Lourdes, tila gustong magsalita pero nauunahan ng hiya at pagod. Si Ellie, dahan-dahang tumayo rin, bit-bit ang bayong na parang may bigat na hindi nakikita. Ma, okay lang, sabi niya. Pilit ang ngiti. Salamat. Lumabas siya sa sala, dumaan sa kusina at tumigil sa pintuan. Sa labas, tahimik ang gabi, pero sa loob ng bahay, naririnig pa rin niya ang tawa. At sa bawat tawang iyon, mas lumalalim ang pangako niya sa sarili. Hindi niya hahayaang doon magtapos ang kwento niya. Hindi agad umuwi si Ellie Sandoval sa kwarto niya matapos ang pamimigay ng pamana. Napatigil siya sa may kusina, nakasandal sa kahoy na pintuan habang sa sala ay naririnig pa rin ang mga tawa at boses ni Gaston at Marvin. Parang walang lamay na nagdaan, parang walang ama na kakahimlay lang sa lupa. Bayong lang talaga, narinig niyang sabi ni Gaston, may halong pandidiri. Kung ako yan, ibebenta ko yan sa junk shop. Huwag mo nang pag-aksayahan ng oras, sagot ni Marvin, mas mahinahon pero mas lason. Hayaan mo na, baka bagay sa kanya, sanay naman siyang magdala ng mabigat. Sumingot si Ellie, pinigil ang pag-angat ng dibdib na gustong umiyak. Hindi niya kayang bumalik sa sala at makipagtalo. Hindi ugal niyang sumigaw. Kung ningit, sa loob niya may bumubukal na sakit na parang hinahalo sa hiya. Lumabas siya sa likod ng bahay, sa maliit na bakuran na may sampayan at lumang drum ng tubig. Ulan ang amoy ng hangin. Tahimik. Doon niya ibinaba ang bayong sa tuhod. Pinagmasdan ang kupas na hibla nito na parang may kasaysayang matagal nang nakatago. Bakit ito, Tay? Bulong niya sa dilim, halos hindi marinig kahit ng sarili. Bakit ito lang? Kinabukasan, balik siya sa palengke gaya ng dati, pero mas mabigat ang pakiramdam. Kahit hindi niya pinapansin, ramdam niya na iba ang tingin ng mga tao. Sa karinderya ni Mang Utep, tumigil siya sandali para uminom ng tubig. Ellie, tawag ng boses na pamilyar. Si Aling Dory, dala ang maliit na timbangan. Anak, halika nga. Lumapit si Ellie, nagtatakang nungungiti. Oh, Aling Dory. Nilingon ni Aling Dory ang paligid, saka bumulong. Totoo ba yung sinasabi nila na bayong lang daw pinamana sa'yo? Napasulyap si Ellie. Opo. Anak naman, napailing si Aling Dory. Hindi ko sinasabing mali ha, pero grabe naman yung mga kuya mo, parang hindi kapatid. Nasanay na po ako, sagot ni Ellie, pero ramdam niyang naninginig ang dulo ng boses niya. Hindi pa natatapas ang usapan nang dumaan ang dalawang lalaking kakilala ng barangay, sina Kiko Basalo at Nene Camilon, parehong madalas magbiro nang mula sa lugar. Narinig ni Ellie ang pagbubulong nila. Yan yung may bayong, sabi ni Kiko, may ngising nakakaasar. O, pamana ng duka. Uy, Ellie, sigaw ni Nene, parang malaking biro ang mundo. Kapag may ani ka, pakilagay ha. May ilang tumawa. Hindi lahat, pero sapat para maramdaman ni Ellie na parang lumiliit siya. Nilunok niya ang hiya, saka kinuha ang bisikleta niya at umalis. Sa kabilang dulo ng palengke, may nakatayo na tila naghihintay. Si Mang Teban, hawak ang maliit na bag ng pako at martilyo. Ellie, tawag ni Mang Teban, seryoso ang muka. Umupo ka muna. Naupo si Ellie sa bangkong kahoy, nakatiklop ang bayong sa tabi niya, parang ayaw niyang makita ng iba. Alam ko ang pakiramdam niyan, Mang Teban, sagot ni Ellie. Nakakasanayan naman. Hindi dapat sanayin, sabat ni Mang Teban.
Pero ganito, may sinabi si Capsison sa akin kagagi, may bilin daw ang tatay mo sa'yo tungkol sa maliit na bagay. Napapungin si Ellie. Sabi rin po niya sa akin, huwag matakot sa maliit, pero hindi ko gets. Tinapik ni Mang Teba ng bayong, marahan lang. Minsan, ang maliit, hindi maliit, nakatago lang. Napatahimik si Ellie. Hindi siya naniniwala sa hiwaga, sa pamahiin o sa biglaang swerte. Pero kilala niya Tatay Nestor, maingat, matalino sa paraan ng tahimik. Kung may iniwan ito, may dahilan. Pag-uwi niya, nakita niyang bukas ang gate. Sa sala, nandoon sina Gaston at Marvin, parang may inaabangan. Si Nanay Lourdes nasa kusina, nakatalikod, tahimik. Oh, ayan, bungangad ni Gaston nang makita si Ellie at ang bayong. Nandyan ka na. Ellie, pag-usapan natin. Anong pag-uusapan? Tanong ni Ellie, mahinahon. Lumapit si Marvin, may hawak na papel. Para sa katahimikan ng pamilya, ibalik mo na sa bahay itong bayong. Baka kasi, parte pa rin niya ng gamit ni nanay. Hindi naman niya nakapangalan sa'yo. Nagsalubong ang kilay ni Ellie. Pinamana po sa akin ni nanay ito. Sumingit si Gaston, tumataas ang boses. Pinamana, oo, pero pamana sa'yo kasi akala niya basura lang. Eh kung hindi pala, paano kung may laman? Paano kung may mahalaga? Ikaw lang makikinabang? Napatingin si Ellie kay Nanay Lourdes sa kusina. Hindi ito lumingon. Nanginginig lang ang balikat. Halatang nakikinig, pero ayaw makialam. Hindi ko alam kung may laman, sagot ni Ellie. Pero kahit ano pa yan, tatay ang may-ari niya noon at ibinigay na sa akin. Bakit Ellie? Pabigat ng pabigat ang tono ni Marvin. Kung kapatid tayo, dapat patas. Kung may pakinabang, dapat hati. Ang patas? Natawa si Ellie. Hindi sa saya kundi sa sakit. Nung hati-hati, patas ba? Lupa sa isa, multicab sa isa, tapos bayong sa akin. Ngayon biglang patas. Sandaling tumigil ang sala. Si Gaston nagningingit-ngit. Si Marvin nanigas ang panga. Ay, sumasagot ka na ngayon ha? May lakas ka na? Hindi sumagot si Ellie. Kinuha niya ang bayong at dumiretso sa kwarto. Isinara niya ang pinto. Hindi malakas pero may diin. Sa loob, umupo siya sa banig. Inilapag ang bayong sa harap niya. Ilang minuto siyang nakatitig, parang naghahanap ng senyales. Ngunit wala. Bayong lang. Luma. Tahimik. Dahan-dahan niyang hinawakan ng gilid. Napansin niya ang tahi. Hindi basta tahi ng napunit. Parang sinadyang takpan. May bahagi sa ilalim na mas makapalang hibla at kapag pinisil, may tunog na hindi kahoy, hindi tela. Tumigil ang hininga niya. Hindi pwedeng. Bulong niya. Kinuha niya ang maliit na gunting na ginagamit niya sa pagputol ng tali sa palengke. Maingat siyang huminga, parang takot na baka nasira ang dapat hindi masira. Isang hiwa lang sa tahi sa ilalim. Dahan-dahan, halos pabulong ang hibla habang bumubuka. At doon niya nakita. Doble ang ilalim. Sa loob, may nakatagong bulsa na binalot ng lumang oilcloth at jaryong halos kupas na ang tinta. Nang inalis niya ang balot, tumama sa kanya ang malamig na kintab. Hindi tulad ng tansan, hindi tulad ng pilak. Ginto. Hindi isa, hindi dalawa. Maraming piraso. Lumang gold coins na may ukit. Ilang alahas na parang antigong singsing at kwintas. At dalawang maliit na gold bars na may markang hindi niya maintindihan. Napahawak si Ellie sa bibig. Halos maupo ng tuluyan. Ang mundo niya, ang palengke, ang utang, ang pangungutsa, parang biglang lumayo. Pero kasabay ng gulat, sumiksik ang takot. Baka galing sa masama, bulong niya. Baka kaya tinago. Narinig niya ang yabag sa labas. Mabilis niyang ibinalig sa loob ang mga ginto, binalot ulit at itinago sa ilalim ng banig. Bumukas ang pinto ng kwarto ng walang katok. Si Gaston. Ano yan? Tanong ni Gaston, nakasimangot. Anong ginagawa mo? Wala, mabilis na sagot ni Ellie. Pilit kalmado. Inaayos ko lang. Napunit. Lumapit si Gaston, nagmamasid. Ayusin mo na lang. Baka bukas, ibenta mo na. Kahit pandagdag sa lamay. Wala namang silbi yan. Tumanggo si Ellie, hindi makatingin. Sige. Pagkalabas ni Gaston, sakalang nakahinga si Ellie. Nanginginig ang kamay niya.
Alam niyang kung malalaman nila, hindi matatako sa pag-uusap, maaagaw, masisira, magkakagulo. Kinagabihan, hindi siya tumulog. Umaga na nang makapagsya. Pagsikat ng araw, kinuha niya ang bayong, nilagay ulit ang mga balot at lumabas ng maaga. Hindi pa palengke, kundi papunta sa maliit na pagawaan ni Mang Teban. "Anak, bakit?" tanong ni Mang Teban nang nakita siyang hingal. Lumapit si Ellie. Isinara ang pinto ng pagawaan, saka inilapag ang bayong sa mesa. Nakatitig siya sa Mang Teban na parang humihingi ng lakas. "Mang Teban," mahina ang boses niya. "May nakita ko sa bayong." Dahan-dahan niyang binuksan ng ilalim. Ipinakita ang isang coin, isang piraso lang, hindi lahat. Nanlaki ang mata ni Mang Teban. "Diyos ko, hindi ko alam kung ano to, pero totoo to. Hindi ako nananaginip." Huminga ng malalim si Mang Teban, saka tumanggo. "Tama ang ginawa mo na lumapit ka. Una, huwag mong ipagsasabi. Pangalawa, kailangan natin ng taong may alam at may tiwala. Si Kapsison." Tumanggo si Ellie. "Natatakot ako, Mang Teban. Baka may humabol. Baka may magalit." Tinapik ni Mang Teban ang balikat niya. "Takot ka pero hindi ka tumatakbo. Iyan ang pinagkaiba mo sa iba." Hindi nagtagal, pumunta sila kay Kapsison sa barangay hall. Tahimik ang tanggapan, may electric fan na umiikot, at sa labas may ilang tanod na nagkakape. Nang makita ni Kapsison si Ellie, agad siyang tumayo. "Ellie," sabi niya, seryoso, "anong kailangan mo?" Hindi na nagpaligoy si Ellie. Ipinakita niya ang coin sa loob ng maliit na tela. Napabuntong hininga si Kapsison, parang matagal nang may hinala. "Kaya pala," bulong ni Kapsison, "kaya pala yung bilin ng tatay mo." "Ano pong ibig sabihin, Kap?" tanong ni Ellie, nanginginig. Tumingin si Kapsison sa pinto, sinigurong walang nakikinig. "Makinig ka, hindi natin gagalawin agad. Kailangan muna nating ipa-verify. May kilala akong alahera sa bayan, si Mr. Silvestre Iniguez. Kung tunay nga, dapat maingat tayo. Kasi kapag kumalat, may mga taong lalapit na hindi maganda ang intensyon." Tumanggo si Ellie, halos hindi makapaniwala na ito ang nangyayari sa buhay niya. Bago sila umalis, humawak si Kapsison sa balikat ni Ellie. "Ellie, mula ngayon, mas mabigat ang dalahin mo, pero hindi na puro kahirapan. Ang tanong na lang, anong klaseng tao ka pag may pagkakataon ka ng umangat?" Tumingin si Ellie sa bayong, saka sa kamay niyang nanginginig. "Gusto ko lang po maging tama." Tumanggo si Kapsison. "Sige, simulan natin sa pagiging maingat." Habang naglalakad sila papunta sa sakayan, hindi napansin ni Ellie na sa kanto may nakatigil na motorsiklo. Sa ibabaw nito, may lalaking nakasuot na cap, nakatingin sa kanila. Hindi siya kilala ni Ellie, pero ang titig parang may alam. At sa loob ng bayong, tahimik ang kintab ng ginto, parang lihim na matagal nang naghihintay ng tamang oras. Hindi mawala sa isip ni Ellie Sandoval ang lalaking nakakap na nakita niya sa kanto. Yung nakatunga nga lang sa may motorsiklo habang papalayo sila ni Mang Teban at Kapsison. Hindi siya sigurado kung totoo bang may ibig sabihin ng tingin nito o baka napaparanoid lang siya dahil sa biglang pagbabago ng buhay niya. Pero sa bawat hakbang, ramdam niyang parang may matang sumusunod. "Kap, parang may tumitingin kanina," bulong ni Ellie habang sumasakay sila sa jeep papuntang bayan. Si Kapsison hindi nagulat, parang inaasahan niya. Ganyan talaga kapag may bagay kang hawak na pwedeng pag-agawan, kaya maingat tayo. Huwag kang lilingon-lingon, magmumukhang takot. "Hindi ko naman po sinasadya, natatakot lang talaga ako," amin ni Ellie, hawak ang bayong na nakadikit sa dibdib. Sumabat si Mang Teban, mabigat ang boses. "Takot ay normal, pero hindi tayo magpapadala. Ang importante, malinaw ang gagawin mo."
Pagdating sa bayan, diniretso nila ang maliit na shop ni Mr. Silvestre Iñiguez, alahera na kilala sa lugar. May lumang signboard na YN Iñiguez Gold and Repairs at sa loob, kumikislap ang mga kwintas at singsing sa ilalim ng ilaw. "Kapitan," bati ni Mr. Silvestre, nakangiti. Pero nang makita si Ellie na balisa, nagbago ang tono. "May problema ba?" "Hindi problema. Pacheck lang namin kung tunay." Tahimik na isinara ni Mr. Silvestre ang pinto. "Dito tayo sa likod." Sa maliit na mesa, inilabas ni Ellie ang isang coin at isang maliit na alahas. Hindi lahat gaya ng bilin. Nanginginig pa rin ang daliri niya. Kumuha si Mr. Silvestre ng loop, timbangan at maliit na testing kit. Matagal niyang tinignan ng coin, kinatok ng marahan, saka sinubukan sa maliit na bato. Bulong niya, parang hinahanap na kumpirmasyon. Ilang sandali pa, tumanggo siya. Tunay ito. Parang may bumagsak na bato sa dibdib ni Ellie. Hindi dahil gumaan, kundi dahil mas lalo itong bumigat. Totoo, ibig sabihin, hindi siya nananaginip. Ibig sabihin, may ginto nga. "Gaano po?" Halos pabulong na tanong ni Ellie. Mr. Silvestre umupo, seryongso. "Hindi ko bibigyan ng eksaktong halaga base sa iilan lang, pero kung marami pa yan, malaki. At hindi ordinaryong ginto ito. May tanda ng lumang batch, antigo, posibleng dekada ng nakatago." Napahawak si Ellie sa bayong. "So, ano po dapat gawin?" Sumagot si Mr. Silvestre ng diretso, parang taong sanay sa mga naloloko. "Una, huwag mong ipagbenta ng biglaan. Maraming manlalamang. Pangalawa, huwag mong ipagsasabi kahit kanino, kahit kapatid. Lalo na kapag may mga taong mahilig sa diskarte." Sumingit si Capsizon. "Narinig mo, Ellie, itago mo. Legal at maayos ang proseso. Baka may pinagmulan yan." Paglabas nila sa shop, pakiramdam ni Ellie mas mainit ang araw. Parang mas maliwanag ang mundo, pero mas delikado. Bumalik sila sa barangay hall para pag-usapan ng susunod. Sa opisina ni Capsizon, inilabas ng kapitan ang lumang notebook niya. Parang may listahan ng mga taong pwedeng lapitan. "May isang bagay," sabi ni Capsizon, nakatingin kay Ellie. "May kwento ang tatay mo noon pero hindi niya kinukwento ng buo. Naging driver siya dati ng isang negosyante sa Maynila, Don Leandro Magsino." Nanlaki ang mata ni Ellie. "Magsino? Parang narinig ko na yan. Parang may lumang bahay sa bayan." Tumanggo si Capsizon. "May lumang bahay nga at may pamilya pa. Noon may agawan ng lupa. May mga gustong samsamin ng yaman. Hindi ko sinasabing galing sa masama ang ginto, pero posible na itinago yan para hindi maagaw. Ang tanong, iniwan ba ni Don Leandro kay Nestor o may ibang naghahanap niyan?" Napatigil si Ellie. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya kung bakit parang may sumusunod na mata. Pag-uwi niya sa bahay, hindi siya dumiretso sa sala. Dumaan muna siya sa likod, sa maliit na silong kung saan dati nagtatago si tatay ng mga lumang gamit. Doon niya itinago ang bayong sa loob ng kahong-kahoy, tinakpan ng lumang kumot, saka siniksik sa ilalim ng sako ng palay. Hindi iyon perfect, pero mas ligtas kaysa sa kwarto. Bago niya pumasok sa bahay, huminga siya ng malalim. Kailangan niyang kumilos na parang normal. Kailangan niyang magpanggap na walang nangyari. Sa sala, naroon si Nanay Lourdes hawak ang rosaryo at sina Gaston at Marvin na tila nag-aabang. "Oh, saan ka galing?" tanong ni Gaston, kunwari kaswal, pero ang mata nakasunod sa kamay ni Ellie. "Hindi ka naman nagpalengke ah." "Nag-ayos lang ako ng delivery. May pinuntahan." "Anong pinuntahan?" singit ni Marvin. Masyadong mabilis ang tanong. "Sino kasama mo?" Napatingin si Ellie sa kanila. "Bakit?" "Wala," sabi ni Marvin, ngumiti. "Concerned lang kami. Baka kasi may nangyayari na hindi mo sinasabi." Hindi sumagot si Ellie. Dumiretso siya sa kusina, kumuha ng tubig, saka kumain ng tinapay. Pinipilit niyang huwag magpakita ng kaba. Ngunit kinabukasan, doon na nagsimulang gumulong ang mga bagay.
parang bola na hindi na mapipigilan. Sa palengke, habang nagbubuhat siya, lumapit si Yanyan Laksa, pinsan ni na Bren, kilalang mabilis magkalat ng tsismis. "Ellie!" Malakas ang boses, parang gustong marinig ng lahat. "Uy, congrats ha?" "Ha? Bakit?" Tanong ni Ellie, kunwari walang alam. Ngumiti si Yanyan. "Sabi nila may nakuha ka raw na, ay, secret ba? Eh di wag, pero grabe ha, sana all." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ellie. Hindi siya sumalita. Iniwan niya ang kargamento at naglakad palayo, kunwari may kukuninin. "May narinig ka?" Tanong ni Mang Tiban nang makita siyang mamumutla. "May chismis na po," bulong ni Ellie. "Hindi ko alam paano kumalat." Sumingaw si Mang Tiban. "Ibig sabihin may nakita o may nakaamoy. Kailangan mas lalong mag-ingat." Gabi ring iyon, dumating ang mas masakit. Nag-post si Gaston. Hindi agad nakita ni Ellie, pero si Rina Velez, yung bagong guro sa barangay na minsang tumutulong sa mga bata sa palengke, ang nag-text sa kanya. "Ellie, sorry, nakita ko post ng kuya mo. Pinapahiya ka. Baka gusto mo kausap." Binuksan ni Ellie ang social media gamit ang lumang phone na hiniram niya muna kay Rafi. Doon niya nakita. Larawan niya noong gabi ng pamana, hawak ang bayong. May caption si Gaston, "Pamana ng duka, bayong lang ang kaya. Hehehe." May react, may tawa, may share, may comment pa si Bren. "Baka may gintuyan ha. Hehehe." Nanlamig si Ellie. Parang gusto niyang sumigaw, pero wala siyang boses. Ang ginawa niya, pinatay niya ang phone at naupo sa labas ng bahay, sa may drum ng tubig, habang umuulan. Lumapit si Nanay Lourdes, mahina ang lakad, dala ang maliit na tuwalya. "Anak, pasensya ka na." Hindi tumingin si Ellie. "Ma, bakit ganon?" Umiyak si Lourdes, pero tahimik. Parang ayaw marinig ng mga kapitbahay. "Hindi ko alam paano ko aayusin. Sila ang mga panganay. Akala ko kapag binigyan ko sila ng mas malaki, hindi sila lalayo. Pero ako po," mahina ang boses ni Ellie, "laging ako yung kaya nilang pagtawanan." Hindi sumagot si Lourdes. Wala siyang maipagtanggol. Kinabukasan, dumating si Marvin na may dalang papel at kasama ang lalaking naka-long sleeves na parang abogado. "Ellie," sabi ni Marvin, maayos ang tono pero halatang pinaghandaan. "Ito si Attorney Quirino Paredes, kaibigan. Tutulong lang siya para maayos ang usapan." Napatayo si Ellie. "Para saan?" Naglabas si Attorney Quirino ng papel. "Simpleng kasunduan lang dahil ang bayong ay dating gamit ng inyong ama at ang anumang laman nito kung meron man ay bahagi ng estate. Ang hinihingi lang namin, piyakmahan mo na para malinaw na kung may anumang mahalagang bagay, hahatiin sa magkakapatid." Napangiti si Marvin, parang mabait. "Ellie, para sa pamilya." Sumikip ang dibdib ni Ellie. Doon niya naintindihan, hindi sila nag-aalala sa kanya. Nag-aalala sila sa posibleng laman ng bayong. "Hindi ako pipirmahan," mariing sabi ni Ellie, kahit nanginginig. "At hindi ako magpapaloko." Biglang tumigas ang mukha ni Gaston na nasa likod pala, nakatayo sa pinto. "Ah, matapang ka ngayon. May tinatago ka ano?" "Wala," sagot ni Ellie. Pero alam niyang hindi na sapat ang wala. Sa mata nila, may oo na. Lumapit si Attorney Quirino, mas mabigat ang boses. "Ellie, mas maganda kung makikipag-cooperate ka. Ayaw naming umabot sa demanda, lalo na kung may mga bagay kang hawak na hindi malinaw ang pinanggalingan. Parang banta ang bawat salita." Sa gabing iyon, nagpunta si Ellie kay Cap Season, kasama si Mang Tiban, at doon niya unang naramdaman ang bigat ng ginto, hindi sa kamay, kundi sa buhay. "Cap," sabi ni Ellie, hingal at halos mapaupo. "Lumabas na, pinasign na ako, may abogado, parang may banta." Himinga ng malalim si Cap Season. "Sabi ko na, kaya kailangan nating gumawa ng hakbang." Dumating din si Rina Velez sa barangay hall, dala ang folder, mga printouts tungkol sa legal aid at barangay blotter. "Ellie," sabi ni Rina, kalmado pero matatag, "hindi ka dapat pumirma sa kahit ano nang walang sariling payo. Kung may pananakot, i-document natin. May proseso." Napatingin si Ellie kay Rina. Parang unang beses niyang naramdaman na hindi siya nag-iisa. Sa labas ng barangay hall, dumaan ng motorsiklong nakita niya dati. Mabagal, parang sinasadya. Nakakap pa rin ang rider.
At bago tuluyang lumayo, tumingin ito sa kanila. Diretso, malamig. Hindi nagsalita si Capsizon, pero ramdam ni Ellie ang bigat ng katahimikan. May iba pang nakakaalam. Bulong ni Mang Tiban. At sa sandaling iyon, alam ni Ellie, ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa ginto, kundi tungkol sa kung sino siya kapag may dahilan na ang mundo para durugin siya. Hindi na nakatulog si Ellie Sandoval ang gabing iyon. Sa bawat ikot ng electric fan, parang may kasamang bulong, may iba pang nakakaalam. At sa bawat tunog ng motorsiklong dumaraan sa kalsada, bumabalik sa isip niya ang rider na nakakap, yung titig na parang nagsasabing, alam ko kung anong hawak mo. Sa maliit na kwarto niya, nakahiga si Ellie pero gising ang mga mata. Hindi na sa kwarto ang bayong, inilipat na niya ito sa silong, sa kahong-kahoy na tinakpan ng lumang kumot at siniksik sa ilalim ng sako ng palay. Pero kahit anong tago, pakihamdam niya, nakikita pa rin siya ng mundo. Kinabukasan, maaga siyang dumiretso sa barangay hall. Naroon na si Capsizon, nakasandal sa mesa, habang si Mang Tiban ay tahimik na umiinom niyang kape. Si Rina Velez, dala ang folder ng mga printouts, dumating din, halatang hindi na rin nakatulog. Ellie, sabi ni Rina, yung ginawa nila kahapon, yung pagdala ng abogado at pananakot, pwede nating i-blotter. Hindi ito magic shield, pero dokumento yan. Kung lumala, may record. Tumanggi si Ellie. Sige, gusto ko pong maayos. Ayoko ng gulo, pero ayoko ring apakan. Pumihit si Cap sa tanod na si Tanod Pogi Marasigan. Pogi, ikaw magtala. Lagay mo lahat. Pangalan ni Attorney Quirino Paredes, si Marvin, si Gaston, at ang sinabi nilang banta. Habang nagsusulat ang tanod, napansin ni Ellie na dumadami ang mga dumadaan sa labas. May nag-uusisa, may nagbubulong. May mga mata na parang nag-aabang ng susunod na eksena. Mahalaga, sabi ni Capsizon, marahan pero matalim, na hindi mo gagalawin ng ginto ng basta-basta. At mas mahalaga na hindi ka mag-isa sa bahay. Kung kaya, sa mga susunod na araw, lagi kang may kasama. Pero Cap, bulong ni Ellie, paano ko po gagawin yun? Kailangan ko pa ring magtrabaho. Sumabat si Mang Tiban. Ako na, kung may delivery ka, sasama ako kapag kaya ko. Kung hindi, si Kapitan magbibigay ng bantay kahit minsan. Hindi pa tapos ang usapan nang may sumulpot sa pinto ng barangay hall. Isang lalaking naka-polo shirt, pawis na pawis at halatang galing biyahe. May dalang maliit na bag at lumang envelope. Kapitan Season po. Maingat ang tanong ng lalaki. Tumayo si Capsizon. Ako. Sino ka? Nagpapakilala po ako. Rogelio Canda. Sagot ng lalaki. Saka bumuntong hininga na parang may bigat na dala. Kasama ko po ang isang matandang babae sa lumang bahay sa bayan. Nandito po siya. Hinahanap si Nestor Sandoval. Nanlamig si Ellie. Tatay ko? Tumanggo si Rogelio. Opo, ang pangalan po ng amo ko, Doña Celestina Magsino. Parang may ilaw na biglang tumama sa utak ni Ellie. Magsino? Yung pangalang binanggit ni Capsizon, yung negosyanteng dating pinagsilbihan ni Tatay Nestor. Pero bakit na yun lang lumitaw? At paano nila nalaman? Nasaan siya? Tanong ni Capsizon. Hindi agad pinapakita ang kaba. Nasa bayan po, sa lumang bahay malapit sa lumang plaza. Pero kapitan, maingat po siya. Matagal na siyang may kinakatakutan. Nabalitaan daw po niya na may bayong na lumitaw. Nagkatinginan sina Capsizon at Mang Tiban. Si Rina napahigpit ang hawak sa folder. Paano niya nalaman? Tanong ni Capsizon. Napayuko si Rogelio. May mga tao pong mabilis magbalita at may mga taong naghahanap din. Kaya po kami nandito bago pa man lumala. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Capsizon. Ellie, sasama ka. Rina, ikaw rin kung kaya. Mang Tiban, sumunod ka. Ako? Napalunok si Ellie. Cap, baka... Mas delikado kung magtatago ka ng mag-isa. Putol ni Capsizon.
Kung may pinagmula ng ginto, mas mabuting marinig natin ang totoo mula sa may alam. Pagsapit nila sa bayan, sinundo sila ni Rogelio papunta sa lumang bahay ng Magsino. Malaki pero halatang napabayaan. May bakal na gate at lumang halamanan. Sa may veranda, naroon ang isang matandang babae, naka-beige na cardigan, payat pero matalimang tingin. Hindi siya mukhang mayaman sa forma, pero ang tindig, ang aura, parang taong sanay masunod. Doña Celestina, sagot ni Capsizon, magalang. Ito po si Eli Sandoval, anak ni Nestor. Napatingin si Doña Celestina kay Eli. Matagal. Parang hinahanap sa mukha niya ang anino ng yungnaong anga. Pareho kayo ng mata, bulong niya. Tapos bigla siyang napapikit, parang may dinadalang alaala. Ang ama mo, tapat na tao. Hindi alam ni Eli kung ano ang isasagot. Kaya lang niyang itanong ang pinakamahalaga. Donya, ano po ang bayong? Ano po yung laman nun? Umupo si Doña Celestina, saka ginesture na umupo rin sila. Si Rogelio nag-abot ng envelope Capsizon. Sa loob, may lumang litrato. Isang batang Doña Celestina kasama ng isang lalaking nakabarong, Don Leandro, at sa likod, nakatayo si Tatay Nestor. Mas bata, mas matikas, may hawak na bayong sa gilid. Yan, sabi ni Doña Celestina, pinipigilan ng emosyon. Yan ang bayong na pinagkatiwala ng ama ko kay Nestor. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil may mga taong gustong agawin ng lahat. Noong panahong iyon, Kapitan, hindi uso ang batas na proteksyon. Uso ang pananakot. Hininga ng malalim si Capsizon. So, itinago po ni Nestor? Opo, pero hindi iyon pag-aari niya. Tagapag-ingat lang. Ang bilin, kapag dumating ang tamang panahon, ibabalik sa amin o sa kung sinong legal na tagapagmana. Napatigil si Eli. Parang gusto niyang magalit at magpasalamat sabay. Pero Donya, hindi ko po ninakaw. Hindi ko po alam hanggang... Alam ko. Pinutol ni Doña Celestina, nakatingin sa kanya. Kung magnanakaw ka, hindi ka pupunta dito kasama ang kapitan. At kung magnanakaw ang ama mo, matagal na niyang ibinenta iyon. Ngunit hindi niya ginawa. Naglabas si Doña Celestina ng isa pang papel. Lumang sulat kamay. Ito, sabi niya, sulat ni Nestor. Ipinadala niya noon sa amin pero hindi nakarating. Natagpuan lang namin sa lumang kahon ng mga lumang dokumento ng ama ko. Binasa ni Capsizon ng marahan at ramdam ni Eli na nanginginig ang hangin sa beranda. Doña Celestina, itinago ko pa rin ang bayong. Hindi ko gagalawin. Kapag dumating ang araw na ligtas na, ibabalik ko. Kung sakali mang may mangyari sa akin, sana alagaan ninyo ang anak kong si Eli. Huwag niyo siyang pababayaan. Napatakip si Eli sa bibig. Hindi niya alam na may ganitong bilin si tatay. Hindi niya alam na sa likod ng pang-araw-araw na hirap, may tinatagong pananagutan ng ama niya at may iniwan pa itong pakiusap para sa kanya. Eli, mahinang sabi ni Rina. Ito yung sinasabi kong proseso. May pinagmulan. May tao talagang may karapatan. Tumango si Eli, pero bago siya makasalita, may biglang ingay sa labas ng gate. Parang may nagmamadali. Dumungaw si Rogelio. Donya, bulong niya, namumutla. May mga tao. Nandito. Lumabas si Capsizon sa beranda, kasunod sina Eli at Mang Teban. Sa labas ng gate, naroon si Gaston, si Marvin, at kasama nila sina Bren Laksa at Tomo Ricalde. At sa likod, nakatayo si Attorney Quirino Paredes, nakangiti na parang nanalo. Eli! Sigaw ni Gaston, galit na galit. Dito ka pala nagtatago. Akala mo hindi ka namin masusundan. Biglang sumikip ang dibdib ni Eli. Sinundan niyo kami? Siyempre, sagot ni Marvin, malamig ang boses. Hindi ka nagtrabaho. Tapos nakita kami, may kausup ka sa barangay. Madaling sundan ng taong takot.
Lumapit si Attorney Quirino sa gate, nakataas ang kilay. Doña Celestina Magsino? Interesting. Kung ganyan, mas kailangan nating ayusin ang usapin ng pagmamay-ari. Mula sa veranda, lumabas si Doña Celestina. Hindi nagmamadali pero matigas ang tindig. Sino kayo? Tanong niya. Simple pero matalim. Ako po si Attorney Quirino Paredes, sagot ng abogado, magalang kunwari. Nandito kami dahil may property na lumitaw at ang property na iyon ay nasa kamay ng isang tagapagmamana na dapat hati-hatiin. Para maiwasan ang gulo, putol ni Doña Celestina, kayo ang nagdala. Tumawa si Gaston, parang walang respeto. Donya, wag na tayong maglokohan. Kung may ginto talaga yan, dapat hati. Kami rin ang anak ni Nestor. Anak kayo. Pero hindi ibig sabihin nun may karapatan kayo sa bagay na hindi sa inyo. Uminit ang ulo ni Marvin. Hindi sa amin? Bakit napunta sa bahay namin? Bakit pinamana? Kung may kasulatan kayo, ilabas nyo. Kung wala, kasuhan natin. Sumingit si Cap Season, matigas ang boses. Marvin, Gaston, tumigil kayo. Nasa pribadong property kayo. At kung may balak kayong masama, may blatter na kayo sa barangay. Ngunit hindi na umatras ang mga tao. Biglang binuksan ni Bren at Tomo ang gilid ng gate, sinubukang puwersahin. Parang hindi na pag-uusap ang habol, kundi pagkuha. Anong ginagawa nyo? Sigaw ni Rogelio. Mabilis ang pangyayari. Tumalon si Tomo sa loob, sinundan ni Bren. Si Ellie napatigil sa gulat, pero nang nakita niyang dumiretso ang dalawa sa likod ng bahay kung saan maaaling may iniisip silang hanapin ng bayong, kumilos siya. Huwag! Sigaw ni Ellie. Tumakbo papunta sa gilid ng hardin. Sinubukan ni Mang Teban harangin si Bren, pero tinulak siya. Napaupo si Mang Teban sa bato, napahawak sa tagiliran. Ayuh, Mang Teban! Sigaw ni Ellie. Huminto sandali, pero narinig niyang tumatakbo si Tomo papunta sa likod. Tumakbo si Ellie, habol ang hininga. Sa likod ng bahay, may maliit na daanan. Doon niya nakita si Tomo, hawak ng isang matulis na bakal, parang pang-ungkat. Sinusubukang buksan ng bodega ng lumang gamit. Huwag mong buksan yan! Sigaw ni Ellie. Lumingon si Tomo, nanlilisik ang mata. Kung buksan ko, ano ngayon? Bayong lang naman yan, di ba? Bayong lang! Sinugod ni Ellie si Tomo. Hinawakan ng kamay. Nag-aagawan sila. Sa loob ng ilang segundo, para silang mga batang nag-aagawan ng laruan. Pero ang taya, buhay. Sa harap ng bahay, narinig ang sigawan. Si Cap Season, mabilis na tumawag ng tanod. Dumating sina Tanod Pogi Marasigan at Tanod Lito Arceo, kasama ang dalawa pang tanod. Tigil! Sigaw ni Tanod Lito, hawak ang batuta. Sa gitna ng kaguluhan, sumulpot si Gaston at si Marvin sa loob ng gate. Hindi na sila nagpanggap, diretso silang lumapit kay Ellie. Nasaan yung bayong? Sigaw ni Gaston, halos dumura sa galit. Hindi sumagot si Ellie. Nanginginig siya pero hindi siya bumigay. Biglang sinunggaban ni Marvin ang kwelyo ni Ellie. Ellie, wag mo na kaming hakohin. Hindi ka mabubuhay ng mag-isa. Pirmahan mo na yung kasunduan o gagawin naming mas mahirap to. Sa sandaling iyon, tumayo si Doña Celestina nakaharap sa lahat. Tama na. Utos niya. Boses na hindi malakas pero tumatagos. Rogelio, tawagan mo ang pulis. Napalunok si Attorney Quirino. Doña, hindi natin kailangang umabot sa pulis. Pwede naman sa usapan. Usapan? Umiling si Doña Celestina. Usapan ay para sa taong marunong respetaran, hindi para sa taong nananakot. Dumating ang mga tanod at hinawakan sina Bren at Tomo. Si Bren pumalag, si Tomo nanlilisik ang mata. Sa puwersahang paghawak na dapa si Marvin, tumakbo papalayo, pero humarang ang tanod. Sa kaguluhan, nag-warning shot ang pulis na dumating mula sa bayan. Isang putok sa hangin na nagpatahimik sa lahat. Nang tumahimik ang puligid, doon lang napaupo si Ellie hinihingal, nanginginig ang tuhod. Si Mang Teban inaalalayan ni Rina, masama ang tagiliran pero gising ang mata. Lumapit si Doña Celestina kay Ellie marahan. Ellie, sabi niya, hindi mo kasalanan na naging ganito. Pero ngayon, kailangan nating ilabas ang katotohanan sa liwanag para wala nang makapagbaluktot. Tumingin si Ellie kay Cap Season. Cap,
Anong mangyayari ngayon? Sumagot si Cap Season, matigas ngunit may awa. Ngayon, hindi na ito chismis. Ngayon may batas na, may witness, may record, at may totoo nang lumabas. Sa malayo, nakatayo si Gaston nanginginig sa galit at kahihiyan. Si Atty. Corino, tahimik na umatras. Si Marvin nakayuko, parang nag-iisip ng susunod na galaw. At si Ellie, sa gitna ng lahat, unang beses niyang naramdaman na ang bayong na dati dahilan ng tawa, ngayon ay naging dahilan para makita ng lahat kung sino ang marunong lumaban ng hindi marumi. Tahimik ang hangin sa labas ng lumang bahay ng Magsino pagkatapos ng warning shot. Parang kahit ang mga dahon sa halamanan ay napilitang tumigil sa paggalaw. Sa gitna ng bakuran, nakatayo si Ellie Sandoval na nanginginig pa rin ang mga kamay, hindi dahil sa lamog, kundi dahil sa bigat ng nangyari. Sa harap niya, hawak ng mga tanod sina Bren Laksa at Tomo Licalde. Sa gilid, nakayuko si Marvin, pinipigilan ng sarili na sumabog. Si Gaston namumula ang mukha, pilit na itinatago ang kahihiyan sa likod ng galit. Sa kabilang banda, si Doña Celestina Magsino ay nakatindig na parang halige. Matanda pero hindi natitinak. Lumapit si Cap Season kay Ellie. Ellie, sabi niya, hindi ito matatapos sa sigawan. Dadalhin natin to sa tamang proseso. Sa ngayon ang importante, ligtas ka. Sumingit si Rina Jeles, hawak pa rin ang folder. At si Mang Teban, kailangan siyang matingnan. Si Mang Teban pilit na tumayo kahit masama ang tagiliran. Okay lang ako, sabi niya, pero halatang masakit. Mas mahalaga, huwag kayong papaikot sa takot. Hindi ka okay lang, Mang Teban. Seryosong sabi ni Rina, saka tumamad ng tricycle para maihatid sila sa klinika. Habang nagkakagulo ang lahat, lumapit ang pulis na dumating. Sergeant Dizon ang nakalagay sa nameplate. Kinausap niya si Cap Season at kinuha ang mga detalye. Sino ang nanulak? Sino ang nang-agaw? Sino ang pumasok ng walang pahintulot? Atty. Corino Paredes na kaninay ang tapang, ngayon ay tahimik sa may gate. Halatang nag-iisip kung paano lilinisin ang sarili. Cap, sabi ni Sergeant Dizon, may attempted trespass, may harassment, at possible attempted theft. Kung may papeles kayo at saksi, mas malinaw. Tumagod si Cap Season, meron, at may blotter na rin sa barangay. Nang marinig iyon, napamura si Gaston, halos bulong pero dinig. Pus! Ellie, hindi mo to magagawa sa amin. Kapatid mo kami. Doon lang tumingin si Ellie sa kanya. Hindi natakot ang laman ng mga mata. Pagod at katotohanan. Kapatid ko kayo, pero hindi kayo tumigil. Kahit nung lamay ni tatay. Ellie, sumingit si Marvin, biglang nagbago ang tono, parang nagmamakaawa na may halong pang-uuto. Makinig ka, kung totoo ngang may ginto, pwede nating ayusin. Hatiin na lang, hindi na kailangan ng pulis. Huwag mong ipahiya si nanay. Nanginginig ang panga ni Ellie. Saglit siyang napalingon kay Nanay Lourdes na dumating pala. Hinabol ang gulo at ngayon ay nakatayo sa gilid. Hawak ang rosaryo, halos himatayin sa hiya at takot. Ma, tawag ni Ellie, mahina. Hindi ko kayo gustong ipahiya, pero sila yung gumawa neto. Nanlumo si Lourdes, umiyak, at sa unang pagkakataon, narinig ni Ellie ang salitang matagal niyang hinintay. Hindi perpekto, hindi enggrande, pero totoo. Anak, patawad, bulong ni Lourdes. Pinabayaan kita. Sa loob ng lumang bahay, nagtipon-tipon sila para sa mas mahinaw na usapan. Si Doña Celestina, Rogelio, Cap Season, Ellie at Rina. Hindi kasama sina Gaston at Marvin. Inutusan silang manatili sa labas habang inaayos ang record at pinapakalma ang sitwasyon. Ellie, sabi ni Doña Celestina na nakaupo sa lumang silya na kahoy, hindi ko kukunin sa iyo ang buhay mo. Ang gusto ko lang ay maibalik sa tama ang bagay na hindi sa inyo dapat mapunta bilang ari-arian. Ngunit may utang kami sa ama mo at sa iyo. Huminga si Ellie ng malalim. Donya, ayoko pong maging magnanakaw sa mata lang kahit sino. Kung sa inyo po yan, ibabalik ko. Pero paano naman po si nanay? Paano po kami? Wala kaming pera. Si tatay, wala na. Doon pumasok si Rogelio, may dalang folder. May paraan po, sabi niya. Kung papayag si Donya, tumanggo si Doña Celestina. May bahagi ng ginto na bahagi ng family reserve. Legal naming hahabulin at idodokumento. Ngunit gusto kong magkaroon ng kasunduan.
bibigyan namin si Ellie ng legal na reward bilang pagkilala sa katapatan ng ama niya at sa pagpili niyang ibalik ito ng maayos. Nagulat si Ellie. Reward? Opo, sagot si Doña Celestina. At hindi lang pera, may isa pa akong gustong gawin. Sa barangay ninyo, gumawa tayo ng maliit na scholarship fund para sa mga batang mahihirap. Bili nito ng ama mo sa sulat at gusto kong tuparin. Napanganga si Cap Season. Donya, malaking tulong po yan. Tumingin si Ellie kay Rina. Si Rina, ngumiti ng maliit, parang sinasabing, kaya mo, ito ang tamang proseso. Hindi mabilis ang naging proseso, lumipas ang mga linggo. Naging buwan. Sa bawat araw, tumatak si Ellie sa mga tao hindi bilang may bayong, kung hindi bilang binatang hindi nagbenta sa dilim, hindi nagpasindak sa kapatid at humarap sa totoo. Ngunit kasabay noon, dumaan siya sa pagod at hirap. Nagkaroon ng hearing sa munisipyo, may pagdinig sa barangay, dumalo ang mga saksi, si Mang Teban kahit may pasapa, si Rina, si Cap Season at kahit si Mr. Silvestre Iñeguez na nagpatotoo na tunay ang coin na ipinakita. Sa kabilang dulo lumitaw ang baho ng mga kontrabida. Si Gaston ay napilitang ibenta ang lupa niya sa likod dahil lumaki ang utang, hindi lang sa sugal, kundi dahil sa gastusin sa abogado at sa mga taong pinangakuan niyang may mahahati. Si Marvin, mastuso, sinubukang magmukhang biktima, pero hindi siya nakatakas sa record, trespassing, harassment at pagdala ng peking kasunduan na ginawa ni Attorney Quirino. Sa isang hearing, mismong ang clerk ang nagtanong kay Attorney Quirino, bakit po walang valid notarization? Bakit po may maling detalye sa estate? Hindi nakasagot ng maayos ang abogado. Unti-unting lumitaw ang mga reklamo. May iba pa palang nabiktima si Attorney Quirino ng peking papeles at pananakot. Kaya kahit may koneksyon siya, nagsimulang masikipan ang galaw niya. Isang araw, habang pauwi si Ellie galing palengke, tinawag siya ni Nanay Lourdes sa kusina. Tahimik na ang bahay. Wala na sina Gaston at Marvin doon. Lumipat na sila sa inuupahan nila matapos ang hiya at gulo. Ellie? Mahinang sabi ni Lourdes. Umupo ha. Umupo si Ellie. Hawak ang basong tubig. Naramdaman niya na ito yung usapang matagal nilang tinatakasan. Anak, umiiyak si Lourdes. Ang dami kong mali. Pinili ko yung mga anak na maingay kaysa sa anak na tahimik pero may puso. Napapikit si Ellie. Ma, hindi ko naman po hinihingi na piliin ninyo ako. Gusto ko lang po maramdaman na anak din ako. Humagulgol si Lourdes at hinawakan ng kamay niya. Unang beses na ganun, walang yabang, walang kondisyon. Anak ka. At kung kaya kong ibalik ang panahon, hindi ko papayagan at tawanan kanila. Hindi perpekto ang paghilom, pero nagsimula. Pagsapit ng 2 buwan matapos ang kasunduan, dumating ang balitang legal na. Nasettle na ang bahagi ng Magsina family at natanggap ni Ellie ang reward. Hindi instant billionaire, kundi sapat para sa panimulang buhay. May kasamang dokumento, resibo at pirma. May malinaw na papel. Kasabay nun, tinawagan siya ni Cap Season. Ellie, nandito si Doña Celestina. Gusto niyang makita ka. Sa barangay hall, dumating si Doña Celestina na may dalang maliit na kahon. Ellie, sabi niya, hindi ko ibabalik ang ginto, pero ibabalik ko sa iyo ang isang bagay na mas mahalaga. Binuksan niya ang kahon, isang simpleng key at isang papel. Tulong para makakuha si Ellie ng second-hand na multi-cab, hindi kasing ganda ng bago, pero maayos, legal at may rehistro. Partner ito ng programang pangkabuhayan na sinimulan ng Magsino Foundation. Donya, napabulong si Ellie, halos hindi makapaniwala. Bakit po? Dahil ang ama mo? Sagot ni Doña Celestina, hindi naghanap ng kapalit. Pero ang mundo, dapat marunong ding magpasalamat. At dahil pinili mo ang tama, hindi ang madali. Hindi agad sumabog ang negosyo ni Ellie. Dahan-dahan, realistic. Una, ginamit niya ang multi-cab para sa delivery ng gulay sa palengke. Tinawag niya itong Sandoval Hauling and Delivery, hindi dahil gusto niyang magpasikat, kundi dahil gusto niyang magtayo ng pangalan na hindi nakatago sa bayong, kundi nakatayo sa pawis at resibo. Si Aling Dory ang unang naging suki. Ellie, ikaw na maghatid ng bigas ko ha?
sabi ni Aling Dory, tuwang-tuwa, kesa yung ibang kargador nawawala sa oras. Sumunod si Mang Otep, Ellie, may delivery ako sa kabilang barangay. Ikaw na. Bayad ko, maayos. Unti-unting dumami. Naglagay si Ellie ng maliit na logbook sa dashboard. Lahat nakalista, lahat may pirma. Sa gabi, kahit pagod, may ningiti siya. Hindi dahil may pera, kundi dahil may direksyon. Kasabay ng pag-angat, nagsimula rin ng scholarship fund. Si Lina ang tumulong gumawa ng criteria. Si Cap Season ang nag-announce sa barangay. May feeding tuwing weekend sa tulong ni Sister Amalia at ilang volunteers. Isang hapon, matapos ang orientation ng scholarship, naiwan si Ellie at Rina sa barangay hall, nag-aayos ng mga papel. Ellie, sabi ni Rina, habang inaayos ang listahan ng mga bata, alam mo, hindi ko akala na may ganitong kwento sa likod ng bayong. Ngumiti si Ellie, mahina. Ako rin. Akala ko, bayong lang talaga. Napatingin si Rina sa kanya. Seryoso. Pero hindi bayong yung nagbago sa'yo. Itaw, yung pagpili mo. Natamime si Ellie. Parang gusto niyang umatras sa emosyon pero hindi niya nagawa. Sa tagal niyang nilunok ang lahat, ngayon lang may taong nagsalita ng bagay na hindi panlalait. Rina, mahinang sagot. Kung may natutunan ako, minsan ang tunay na yaman yung taong hindi ka tinatawanan. Ngumiti si Rina. At sa ngiting iyon, may pangakong hindi kailangang madaliin. Sa huling gabi ng taon, bumisita si Ellie sa puntod ni Tatay Nestor. Dala niya ang lumang bayong. Wala na ang ginto, pero inayos niya ang tahi, nilabhan, at pinatibay. Sa ilalim, isinilid niya ang kopya ng sulat at isang maliit na papel na siya ang nagsulat. Tahimik siyang lumuhod. Tay, bulong niya. Hindi ako yumaman dahil sa ginto. Umangat ako dahil pinili kong maging tapat. Tulad mo, pag-uwi niya, isinabit niya ang bayong sa sala. Hindi para ipagyabang, kundi para ipaalala sa sarili, may mga bagay na tinatawanan ng mundo. Pero kapag hinawakan mo ng tama, nagiging simula ng buhay na hindi mo akalaing posible.